Hello, everybody. This time I will be discussing how to prepare the Module 3 of the DNR Self-Monitoring Report. Sana matutunan natin kung paano makumpleto yung report na ito para din po maging katanggap-tanggap when we submit this report to DNR Environmental Management Bureau. So dito po sa um, SMR Online Services Module 3, pinapakita po dito ang water pollution data. So yung mga data natin na meron sa monitoring period. So for example, ito ay fourth quarter 2024. So yung data na kailangang ibigay dito sa Module 3, yung sa fourth quarter, covering October, November, December 2024. So ano yung mga water pollution data? Record cost of treatment, kung meron tayong mga expenses para sa treatment ng ating wastewater. And then yung discharge location at yung quality ng ating effluent na dinidischarge. So, sa Module 3, fill upan muna natin dito yung water pollution data. So, unang-una, gaano karami ang ating discharge patungkol sa domestic wastewater. So yung mga nagagamit na tubig, like for flushing of toilets, gaano karami yan na nadi-discharge natin sa ating treatment facility. And mula sa treatment facility, after na ma-treat na, may di-discharge na natin pabalik sa environment, like sa mga public drainage canal or directly sa mga water bodies. So ang tanong muna dito, in cubic meter per day, gaano ka dami? So for example, meron tayong 1 cubic meter per day. And then sa cooling water, kung meron tayong cooling tower, gaano kadami yung nagagamit natin in a day on the average. So halimbawa, wala naman tayong cooling tower. So zero. And then tubig na ginamit natin for cleaning our equipments. May mga equipment for production, yung ating mga aircon din, yung ating mga sasakyan na may mga ma-generate tayong wastewater doon after cleaning this equipment. So, halimbawa, meron tayong 0.5 cubic meter per day. At ito, yung average na sa loob ng isang quarter. Sa mga processing or manufacturing, kung merong ginagamit na tubig at merong mga residual, yung mga rejected na tubig, part ng processed wastewater for cleaning ng mga produkto, for finalization ng mga products, so may mga processed wastewater. Pero kung hindi naman tayo sa processing or manufacturing, edi halos wala naman tayong mai-declare dyan. So, for example, zero. And then dito, others like yung ating mga leakages, sigurado, very minimal na yan. Let's say 0.01. Then wash water for uh, wastewater for mapping of floors, etc. So, halimbawa, 0.1 cubic meter per day. So, kung mapapansin natin, 1.5, 0.01.1. So, the total volume in the day na di-discharge natin back to the environment. So, dito naman, record cost of treatment, kung meron tayong mga treatment facility inside our establishment. Siyempre, kung kinakailangan talaga maglagay ng treatment facility for sustainability and protection of our environment, especially kung meron ding condition sa ating ECC, Environmental Compliance Certificate. So those who have STP, WWTP, or ATP, kung ano man tawag dyan, for the treatment of our wastewater before discharge, lagay natin dito ilan ang empleyado natin. So minsan may mga dalawa o tatlong STP operator kasi may shift din po ito. Minsan may laboratory pa yung treatment facility, may in-house laboratory. So makakapagbigay ng mga uh,
basis yan sa kung ano mga i-declare natin. So, actual person employed, halimbawa, tatlo. Itong month 1, month 2, month 3, yan yung covering month. So, halimbawa, fourth quarter, covering the month of October, month 1, November, month 2, then month 3. So, meron tayong person employed na tatlo, for example. And then, ano yung cost nung ah, tatlong taong ito? Halimbawa, meron tayo for the month of October na ang sahod nila ay 10,000 each o meron tayong 30,000. Ano po? Yeah. And then kung may mga ginagamit tayong chemicals like chlorine, ferric chloride, copper sulfate, kung ano naman pong mga chemicals for treatment, pwede nating ilagay dito. For month 1, meron tayong biniling chemicals amounting to 10,000. Then may reserve naman yan for about 3 months. So 0, 0. Then utility cost sa tubig at sa kuryente. So pwede nating tingnan yung ating mga submeter dito. So for example, meron tayong 1,500 pesos sa kuryente at tubig sa buwan ng October, 2,000 sa buwan ng November, and then 1,000 sa buwan ng December. Fourth quarter, kumbaga. And then admin cost, kung meron tayong mga siphoning, mga repair. So kung meron po tayo, like for example, meron tayong ginastos na 15,000 for dislodging. Sa month 2, meron tayong 5,000 for repair. 5,000 for the third month. Cost of operating in-house laboratory, kung may mga reagents, kung may mga binibiling mga scientific device, or kung meron po tayong mga binibiling mga graduated cylinder, mga laboratory apparatuses. So kung meron o wala. For example, meron tayong 6,000 na ginastos for in-house laboratory. Ano po? Let's say 5,000 for second month, then 6,000 for third month. Then, yung ating STP ay sequencing batch reactor model. Gusto kong gawing advanced oxidation process. Dadagdagan ko. So, pwede ka akong maglagay ng enhancement or improvement sa aking existing facility. Ang gastos ko doon halimbawa ay 3.5 million. Sa buwan ng November, second month, and then third month, meron na lang akong mga maintenance at nag-incur na expenses pa din to ng 5,000. Halimbawa lang po yan. Then discharge location, halimbawa ang discharge location natin dito along Rizal Avenue. At itong outlet natin na to ay papunta ito sa Kalumpang River. Then yung quality ng effluent, kung meron tayong dinidischarge so may testing requirement, yung outlet number 1 natin, analyze tayo ng sample. We get sample and then inanalyze sa laboratory. So sa fourth quarter, for example, 2024, nag-conduct tayo ng sampling nung November 15. Yan, ang effluent flow rate natin sa STP ay 10 o 30 cubic meter. Then, ang BOD natin, base sa result of laboratory analysis is 4. Ang TSS natin ay 10. Ang color natin ay 1. Ang pH natin ay 8.9. Ang oil English natin ay 1. Ang temperature natin ay 2. Ganun din, kung meron pa tayong ibang parameters like ammonia, in milligram per liter. Same doon sa outlet na kinuha ang sample 2024 noong November 15 na may flow rate na 30. So anong result ng ammonia? Let's say for example 1. So that's the module 3. Save mo lang yung mga information na yan para ma-record sa system. So that's all about
Module 3 of the Self-Monitoring Report. Thank you very much for listening.